Yun. Good morning po. Ang hina naman. Isa pa, good morning po. Ayan. Happy Father's po sa lahat ng mga katatayan. Happy Father's Day. Ayan. Ngayong umagang ito, lahat man tayo ay halos lahat ay mga workers na. Kanina merong kaming di ba merong discipleship. Bigla nagbago bigla yung ko eh. May mga tanong doon na gusto kong i-share. Sa mga hindi naka-attend, ito, para sa inyo to. Yan. Ang sabi doon ay, what did Jesus tell Philip when he saw him? Makita to sa John 1:43. Yan. Yung mga umattend, anong ginawa ni Philip? Ang sabi doon, follow me. Nung nakita siya ni Jesus, ang ginawa agad niya, nag-follow agad siya. Diba? Tapos sabi doon sa pangalawang question, how did Philip respond to Jesus' invitation? Makikita sa John 1:45. Ang sagot doon, he obeyed. Kung ano yung sinabi ni Jesus, he obeyed. Diba? Simple-simple lang yung dalawang sagot, follow and obey. At ito pa yung maganda. Nung nag-obey si Philip, diba sinabi niya kay Nathaniel, hindi lang naman siya yung nagpunta eh. May kasama pa siya na para pumunta kay Jesus. Pinakikita lang na pinakita sa atin bilang manggagawa ng ating simbahan. Kailangan nating humayo. Kailangan nating lumabas ng comfort zone natin upang tawag ito, hasik po tawag doon, ng Word of God immediately. Kasi tayo yung ginagamit ng Panginoon upang disciple tayo eh. Ginagamit tayo ng Lord upang maghikayat. Kahit hindi worker, yung magiging worker na ng church nito. Lahat tayo. Yun yung purpose natin. Baka tayo nasa simbahan. Sabi nga dun sa Corinto, Kuya Corinto. Wait lang po. Yan. Sabi sa Corinto, magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos nang may katagan at kasipagan dahil ang ating pagpapagal ay may kahulugan at kinitimpala sa Diyos. Yun yung great reward na matatanggap natin bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yung mga hindi pa worker, open ang slot para sa inyo. Tayo po yung tumayot para manalangin. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa oras nito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon. Upang ikaw ay aming purihin, aming sambahin. Nawa, Lord, magala ka sa aming gagawin sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, mag-flow, Lord, yung Holy Spirit mo sa kaligitnaan namin simbahan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil alam namin na oras nito, nandito, Lord, yung presensya mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa karamihan po ng magagawa ng church, Panginoon. Lord, patuloy kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo ng buong katatagan, Panginoon, ng buong kasipagan, Panginoon. Nawa, Panginoon, bilang SWCC Church, Panginoon,
mapanghawakan namin yung title ng church namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil patuloy mo kami ginagabayan sa lahat ng bagay. Kung sa umagang ito, ito'y aming pupulihin, aming sasambahin at dadakilahin. Amen. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw ang maghari
Tataas ka, Panginoon. Ihaya. Tataas, ihaya, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Panginoon. Oh, hallelujah! Amen! Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Amen! Woo! Shine, Jesus, shine. Amen po ba? Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness. Shine, Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you have given us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood our nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. Amen! Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Amen! Shine Oh, hallelujah! on me, Woo! shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood our nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood our nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. Amen! As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory, we are here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise,
your word, Lord. Send forth the word, Lord, and let there be. Isang pa, send forth the word. Send forth the word, Lord, and let there be Amen. Hallelujah. Woo! Patuloy natin purihin ang Panginoon. Oh! Amen. my salvation, Savior of my soul. Send me out to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope. Send me out to the world to make you known. Oh, hallelujah! Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in me. In the name of Jesus. Woo! I wanna give my life away. All for your kingdom. Hallelujah, Lord. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul. Send me out to the world to make you Amen, Lord. Hallelujah. Jesus, King of every nation, this world's only hope. Send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in me. In the name of Jesus. I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Caring to the broken-hearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. To the ones in need of rescue, with me I will go. Send me Hallelujah. out to the world to make you known. Send me out. Hallelujah. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus. I wanna give my life away. All for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen, Lord. Send out, Lord. Giving to the broken-hearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known. Hallelujah. To the ones in need of rescue, lead me out. Hallelujah, Lord. Send me out to the world to make you known. Send me out.
Yes, Lord! Amen! I will go. Send me out to make you know there is hope for every soul. Send me out, send me out. Here am I will go. Send me out to make you know there is hope for every soul. Send me out, send me out. Here am I will go. Send me out to make you know there is hope for every soul. So send me out. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the one in the name of Jesus. Hallelujah! I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkness place, in the name of Jesus. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the one singing, in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkness place, in the name of Jesus. 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 Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah, Lord! Amen! Hallelujah! Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, ibibigay natin sa ating Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Kaya rin mga ko po. Kakahingal po. Wait lang po. Hingal lang po ako. Ayan. Praise God sa isang masigabong praise and worship na nakapangyari sa atin. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Pero bago po yun, may konti lang po ako i-share na related din po dito. Na sa buhay ko po kasi recently, nakikita ko po yung Romans 8:38 na Romans 8:28 na and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Nung tinanong po ako ni Ate Faye na kailangan na may tumayo dito sa harap, isa ko lang pong pinagsisisihan is hindi po agad ako umoo na nakatatlong message pa si Ate Faye bago ako magsabi na, opo, okay lang naman po sa akin. Ako naman, wala naman na akong excuse para humindi pa ako. Kaya dapat, ang naiisip ko na lang ngayon, bakit hindi ako agad umoo? Bakit hindi ako agad nagpagamit sa Lord? So, baka tayo sa tithes and offerings natin, baka ganun din tayo na yung anxiety, yung worries na kakayanin ko pa ba kung makakapagbigay ako ngayon? Baka naiisip din po natin yun ngayon. Pero yun nga po, panghawakan po natin yung verse po na nabanggit ko, yung Romans 8:28 na lahat naman ng para sa Diyos, lahat naman ng kung ano yung will niya, kung ano yung kalooban niya, lahat yun mag-work together for good. Hindi pa lang natin maybe alam ngayon, pero soon enough, abundantly pa nga, ibibigay niya yan, ibabalik niya yan sa atin. So, sa pagbibigay po natin ng ating tithes and offering, hayaan po natin na magkaroon po tayo ng servant heart sa pagbibigay, na hayaan natin na yung resources natin ipagamit natin sa Panginoon, yung efforts natin pagamit natin sa Panginoon, and surely, I assure you abundantly, talagang ibabalik lahat ng Lord yan at mas marami pa.
So, bago po tayo mag-tithes and offering, pray po muna tayo. Heavenly Father, we bless you, we honor you, and we thank you, O God, for a fine day, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na sa araw po ng ito, sa pagbibigay po namin, Panginoon, ng aming mga tithes and offering, Lord, kayo po yung siyang maghari sa amin, kayo po yung siyang ang puso namin mapuno ng galak po na nagbibigay po sa inyo, na nagpapagamit po sa inyo yung resources at yung hard work namin, Lord, pinapagamit namin at nililay down namin sa inyo, Panginoon. Sinusurrender namin sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na magkaroon kami ng, as we give, Panginoon, magkaroon kami ng servant heart, ng ready na puso na magbigay. And we ask all these things, Panginoon, and we will hold on to your promise, Lord, na all things work together basta para sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, maaari na po tayong magbigay dito po sa gitna yung daan, tapos sa gilid po yung exit. Surely, abundance will come sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nagbigay, pagpapalain pa po kayo for sure ng Lord. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating birthday greetings. Sa mga magba-birthday po, unang-una po sa June 21, si Sister Jovi Ortines po. Happy birthday po! And sa June 25 naman po, si Sherjean Sedon. Happy birthday, Sherjean! And may kasabay din siya, si Sister Marivic Pastrana. Happy birthday po, June 25. Yan, kantahan naman po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May the Lord God bless you. Pagpalain pa po kayo naman ng Panginoon sa inyong mga special na araw. Ngayon naman po, para sa mga announcements, may dalawa po tayong event na mangyayari. Later on po, 1 p.m. to 4 p.m. June 21, 2026. Ngayon, magkakaroon po ng ear and voice training. So sa mga gustong baka mapasabak dito sa harap, baka may potential pala kayo na hindi nyo alam. Ayun, sumama po kayo para makita po natin at mahasa po natin yung mga tenga po namin, pati yung mga boses na. Para naman sa Lord yan eh. So wag natin ipagkait yung talents na baka potential lang ang kailangan, yung ma-unlock yun. Ngayon naman po, next week naman po ito sa June 28 Sunday, 1 p.m. to 4 p.m. din. Magkakaroon po ng Artificial Intelligence Seminar po na alam ko po ay may invited po dito from the ASEAN Foundation. So, attend po tayo and may invited po na guest po na mag-hold po ng seminar po para sa atin. Ayun, wala naman na pong ibang announcement. So, tinatawag ko na po ang ating Sister Ann Alberto upang magatid po ng kanyang mensahe.
Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, dagdag ko lang po siguro na nag-feedback. Alam ko naman yung boses ko medyo ng mga kapatid, pero wag na mag-feedback. Masakit na nga sa tenga. Nagpapasalamat po ako sa mga nagjo-join sa ating 939 Moments of Prayer every day, Monday to Saturday. Alam niyo po, marami kaming narinig ng mga Thanksgiving sa ating prayer gathering at na babanggit nila doon na buti na lang pinapanalangin natin sa 939 kasi nagtumutugon ang Panginoon. So once again po, I want to encourage everyone na mag-join po sa ating 939 kasi iba pa rin po ang sama-sama na nananalangin para sa ating bahay-sambahan at sa ating mga kapatiran kahit hindi tayo magkakasama physically but our spirit is one in the Lord para ipanalangin yung mga concerns natin. Lalo na po pag may mga prayer request kayo sa mga GC po ng inyong mga organization or ministries, pwede rin po kayo mag-send ng mga prayer request para maipanalangin natin whether provision man yan, healing man yan, protection ng Lord, may specific prayer request po kayo. Huwag kayong mahiya na magsabi po sa inyong mga coordinator or ministry head. At sa 939 po natin, pagkatapos po nating manalangin, i-heart po natin pag may nag-send ng prayer done para po alam natin na nakapanalangin tayo. Kung sakali pong tanghali yun na ipanalangin, okay lang po yun. Kung sakali naman pong gabi, tapos kinabukasan kayo mag-heart, okay lang po yun. Kasi yung mga nagsisend lang naman po yung makakakita nun. So wag po kayo mahiya na mag-heart. Sasabihin nyo, ay late na ako mag-heart. Heart nyo lang po. Pagpapakita po yun para ma-encourage din yung mga kasama natin na, ay, nagpre-pray sila. Na-encourage ako mag-pray din. Yung 939 Moments of Prayer po, ito yung sinisend natin sa GC natin ng mga prayer items. Nagpe-pray po tayo ng 9 a.m., 3 p.m., at saka 9 p.m. ulit. So, sinisend po yan kapag umaga 6 a.m., 12 noon, tsaka yung 6 p.m. ulit. Para ano po yan? Para magbigay ng prayer items. Tapos, after 30 minutes po nung 9, 3, tsaka 9, ay nagsisend naman ng prayer done. Okay po? So, ayan ha. Ano po yan malaking bagay po na ipanalangin natin ang bawat isa. So again, maraming salamat po sa mga kapatiran na nagjo-join dito and we want to encourage everyone po na mag-join pa. Ang haba nung Happy Father's Day. Yan. Batiin nyo nga po yung mga katabing tatay dito sa mga unahan. Brad! Yung mga katatayan. Yung tatay talaga, wag lang yung mukhang tatay, ha? Brad, Happy Father's Day. Yan. Binati ko na kayo ngayon. Common daw kasi, baka kasi mamaya sumimangot na kayo. Common daw, kapag Mother's Day, encouraging yung sermon. Pag Father's Day, sermon na sermon talaga. Biro lang po. Pero, meron po akong mga hiningi. Pag narinig po natin yung salitang tatay o fatherhood, ano yung pumapasok sa isip? Saan siya equivalent? So, tinanong po natin syempre hindi yung mga tatay kasi baka ilagay nila pogi. Di ba? Yun lang yung mga salita nila. So, pero alam niyo po, may nakita ako doon, gwapo daw. Pag sinabing tatay ay gwapo. Ganyan nga po. Tapos, ang isa pa pong nakita kong common dun sa mga tinanong ay responsable. Pag tatay daw, responsable. Isa pa, quality time. So, pag tatay daw, tinitignan ng quality time. At isa pa po dun, very common, pag tatay daw ay provider. Yun yung parang, tatay, provider yan, nagtatrabaho yan para magbigay ng pangailangan ng family. At yun po talaga yung common sa atin, no? Lalo na sa mga Pinoy. Tapos isa pa po doon, tatay, disciplinarian. So yan, ang tatay daw ay nasusunod sa bahay, ang tatay ay nagdidisiplina. Ang nanay ang nagkukonsinte. Hindi, joke lang. Yan po. At alam niyo po, nitong mga nakaraang linggo, di ba, ang pinag-uusapan po natin sa ating series ay yung design ng Lord sa creation.
At may nabanggit akong 3 bagay dun sa design ng Lord sa creation. Ngayon, paano natin siya i-a-apply dun sa fatherhood? Paano natin siya i-a-apply sa pagiging tatay? Since Father's Day ngayon, so mga ama, pero para sa ating lahat din po itong mensahe na to, tignan po natin. Kasi syempre yun, theoretical lang yun information lang yun. Pero paano ba siya makikita sa buhay ng mga ama? Yung design ng Lord, yung image niya sa mga tatay, lalo na po yung mga tatay na nakakilala na sa Panginoon. Ano yung original design niya sa inyo? So yung 3 points ko po doon, yun din yung sasabihin ko. Pero paano yung application dito? At may isa tayong tatay na pag-uusapan na medyo natabunan din siya sa Bible. Alam natin yung kwento, lalo na pag December, sikat tong tatay na to. Kaya lang, hindi siya yung nabibigyan ng spotlight. So, sabi po sa Matthew, ang title natin ay Hindi Ka Tatay Lang. Sabihin niyo po sa tatay na katabi niyo, hindi ka tatay lang. Ang text po natin ay Matthew 1, verses 18 to 25. Hayaan niyo po akong basahin ito sa Tagalog. Sabi po dito sa salita ng Panginoon, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na spiritu. Si Jose ay na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na spiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jose dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol na Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin at sinasamba. Salamat, Panginoon, dahil kahit ilang beses na namin nabasa ang salita mo, laging may revelation ka na binibigay sa amin. At ngayon, dalangin namin, Lord God, sa i-reveal mong mensahe, mga katotohanan, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Tulungan mo kaming maunawaan ito at tulungan mong mangusap ito sa buhay namin. Hayaan mo yung karunungan, pag-unawa na nagmumula sa banal mong spirito ang maranasan ng bawat isa. At dalangin namin walang ibang makita at maitanghal kundi ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sabi ko nga po, ang tatay na word laging nakaakibat provider or kaya disciplinarian. Pero ito po yung isang context ng fatherhood. Sabi po sa Genesis 18:19 sa English, For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. Ito po ay sinabi ng Panginoon kay Abraham. Pansin niyo po, God did not mention yung wealth ni Abraham, yung success or yung influence niya. Nung tinawag niya si Abraham, ang sabi dito, I have chosen him. Para i-command, i-lead yung kanyang mga anak, yung buo niyang sambahayan na sumunod dun sa way ng Lord. This reveals something important po sa atin ngayong umaga, na ang design ng Lord for fatherhood, for fathers,
laging included yung spiritual leadership. Hindi lang po yung pagiging provider, hindi lang yung pagiging disciplinarian na madalas iniisip natin, lalo na sa setting natin dito sa pagiging Pinoy or kultura natin. Fathers are not merely providers. Kayo po ay pastol sa pamilyang ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. At bilang pastol, bilang created in the image of God, paano po kaya ito makikita sa buhay ng mga tatay? Tignan po natin ang buhay ni Jose at nawa matuto po tayo sa kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Background lang po kay Joseph. Si Joseph po, ang kanyang probinsya, sabihin natin, di ba pag nagkita, sasabihin, saan probinsya mo? O saan yung pinanggalingan nyo? Yung original. Siya po ay taga Bethlehem talaga. Kaya kung maaalala nyo, yung kwento natin lagi pag Pasko, sila ay umuwi sa Bethlehem from Galilee kasi may census. So kahit hindi na doon nakatira si Joseph, kailangan niyang umuwi kasi doon yung ancestral home. Doon sila mula talaga ng mga angkan nila. Ngayon, ang permanent resident or address niya na ay nasa Nazareth. So yung Nazareth po sa time ni Jesus ay hindi siya ganun ka-prominent o sikat na lugar para sa political or religious or economics. Yung economy, hindi siya ganun kakilala. Ito po ay agricultural village ng mga ordinaryong mamamayan katulad natin. So yun po yung tinitirahan niya. Yung mga residente po sa Nazareth ay poor to middle class laborers. Ang kanilang mga trabaho kadalasan ay farming, shepherding, yung sa mga ubasan. Minsan yung craftsman, yung mga nagmamason, nagkakarpintero, nagko-construction. So ito po yung tahanan ni Joseph. Tapos, ang kanya pong bloodline ay mula sa House of David. Ang kanyang occupation, sabi ko nga po, yung mga tagalugar nila ay madalas craftsman. So, yun po yung kanyang, hindi po binanggit doon kung anong klaseng craftsman pero alam natin sa salita ng Diyos na tawag si Jesus na the carpenter's son. So, it's either buong masonry or carpentry, or baka talagang construction na nangongontrata pala to, no, arawan o pakyawan. Di ba? Yon, ganun si Joseph. At syempre, asawa niya si Mary. May mga anak pa sila bukod kay Jesus. Ang key traits po niya ay righteous siya, compassionate, obedient, faithful, tsaka protective. At alam niyo po, ang last recorded event niya ay nung 12 years old si Jesus. Nung nagpunta sila sa templo, naiwanan nila si Jesus, hindi nila alam, at binalikan pa nilang mag-asawa. After that, hindi na po nabanggit muli si Joseph. According to tradition, sabi ng mga scholar, ay maaga daw pong nawala si Joseph. So, hindi pa rin po natin alam. Pakihanap po, baka nasa bulsa nyo. Yan. So, hindi natin alam kung at what age talaga or anong season ng buhay ni Jesus nandun ang kanyang tatay. Tatay niya dito sa lupa. Pero kahit simple lang po yung mga kwento tungkol kay Joseph, actually sa Matthew, parang hanggang Matthew 2 lang yata yung napakadaming kwento tungkol kay Joseph Hindi nga natin siya hindi po to Joseph the Dreamer sa Old Testament, baka malito po tayo. Ito po ay Joseph ng New Testament. So, tingnan natin, itong carpenter na to na si Jose, anong trait niya? Paano nakita yung design ng Lord for fatherhood sa buhay niya? Unang-una, sa ating lesson, sa ating sermon dati, sa God's design for creation, di ba nire-reflect yung God's character? Ngayon po, apply natin sa father. Hindi lang creation. A father reflects God's character. Sabi po sa verse 19 sa ating text, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Sa Tagalog, si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Para alam lang po natin, under Jewish culture or yung custom po nila, ang isang babae, if out of wedlock, ikaw ay nabuntis or
ikaw ay ikakasal na, pero nabuntis ka nung hindi mo papakasalan, publicly, pwede ka i-shame. Alam niyo yung babae na hinila, tas dapat babatuhin? Ganon yung dapat mai-experience ni Mary. At alam to ni Joseph. Bakit? Matuwid siya at faithful siya dun sa law nila. Di ba sabi dun sa verse natin? Hindi siya ignorant dun sa kanilang nakagawian o yung batas nila doon sa kultura nila. Alam niya yan. At ina-upheld niya tong katotohanan na to. Pero, isa pa sa makikita natin kay Joseph, dyan sa verse natin, he chose to show mercy. Kahit alam niya yung katotohanan sa custom nila, kahit alam niya yung batas nila, kahit alam niya, at dahil nga alam niya yung mangyayari kay Mary, publicly masyashame yung dapat ikakasal sa kanyang babae, he chose to show mercy. Sabi doon, ayaw niyang mapahiya si Mary. Kaya dapat quietly na lang sila maghihiwalay. Kasi alam niyang hindi na tama na ituloy yung kasal nila dahil nga buntis si Maria na hindi naman sa kanya. Nakita niyo po yung balance sa character ni Joseph. 'Di ba? Righteous or matuwid siya, pero naging compassionate pa din siya. Alam niya yung totoo, pero may grace pa din siya kay Mary dun sa magiging asawa niya. At sino po ba ang kilala natin na pinaka nag-a-upheld ng truth, pinaka matuwid at pinaka righteous, pero chose to show mercy sa atin? Di ba ang ating Panginoong Diyos? Ang ating Ama sa langit. At ito na reflekto sa buhay ni Joseph. Nakita niyo po, ang unang binanggit kay Joseph ay hindi kung ano yung trabaho niya. Hindi kung ano yung ginagawa niya sa buhay para makapag-provide sa family niya. Ang unang binanggit kay Joseph, ano yung character niya. Kasi po sa atin, ang tanong agad, pag may nakilala ka, saan trabaho mo? Anong trabaho mo? 'Di ba? Lalo na pag lalaki ka. Gano'n yung tinatanong, tinitignan yung financial status mo. Sinasabi ng mundo, provide for your family. Pero ang sinasabi po sa atin ng Diyos, reflect me in your family. More than sa provision na kayang ibigay at ilagay ng mga tatay sa hapagkainan sa inyong tahanan. Ano po ang pinapakita nating refleksyon ng karakter ng Diyos sa ating mga buhay? Kasi po, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak ay tinitignan kayo. Hindi nyo man alam. Hindi kayo tinitignan para sinasabing, gwapo-gwapo naman ni Daddy. Tinitignan kayo. Pinapanood yung ginagawa nyo. Bago kasi nila malaman yung tungkol sa spiritual na buhay, tinitignan muna nila kung paano kayo kumilos. Bago nila maintindihan itong mga tinuturo natin sa Sunday School, sa discipleship, or dito sa church, ino-observe nila yung mga tatay nila sa tahanan. Bago nila maramdaman o malaman, matutunan yung tungkol sa pagmamahal ng Diyos, una nilang na-experience yung pagmamahal ng tatay nila, na magulang nila. Bago nila naiintindihan yung kapatawaran mula sa Diyos, nakita muna nila paano sila pinapatawad ng tatay nila kapag matigas ang ulo, kapag kailangang paluin. Kilala niyo po si Job. Sa Job 1, ito po yung binanggit din tungkol kay Job. There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. Character muli yung sinabi tungkol kay Joseph. Pagdating po sa verse 5, when these celebrations ended, sometimes after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering
for each of them. For Job said to himself, "Perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts." This was Job's regular practice. Wala po tayo dito to judge si Job sa ginagawa niya, kung tama ba yon na siya yung nag-aalay para sa mga anak niya. Pero makikita natin, si Job nag-take ng spiritual leadership sa family niya. Bago banggitin na siya ay maraming ari-arian o kung ano man, bago ipangalandakan yung mga kaya niyang gawin, tinignan kung paano siya sumunod at lumapit sa Diyos para sa mga anak niya. Nireflect ni Job yung concern ng Diyos para sa pamilya nila. Kasi ang ultimate concern sa atin ng Diyos ang ating spiritual na buhay. Tama po ba? Kaya sabi ko po kanina, more than the provision, as a provider of the family, paano natin nire-reflect ang Diyos sa buhay natin? Kasi unang-una gusto ng Lord at tinawag po ang mga tatay to lead your family spiritually, to shepherd your family papunta sa ways ng ating Panginoon. Di ba po yung Matthew 7:9-11, nilagay din doon na, although tungkol naman to sa pagpo-provide, sabi doon, alam na mga earthly fathers kung paano magbigay ng magagandang regalo o mabubuting regalo sa mga anak nila. Paano pa kaya nagde-delight ang Diyos Ama in providing for their needs? So yung trait nyo po na pagiging provider, galing din sa Panginoon. Galing din sa Diyos Ama natin. Nire-reflect nyo po. Sabi pa rin po sa Psalm 103:13, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him." So yung pagiging compassionate ng tatay, yun yung inahilan tulad kung paano nagiging compassionate din ang Diyos Ama sa atin. So ibig sabihin po mga tatay, hindi lang po yung pagiging provider, hindi lang po yung pagiging, haligi, tama no, haligi ng tahanan, kung hindi yung pagiging imahe ng Diyos sa inyong pamilya. Kung paano po yung character niya nakikita sa atin. Sa ating mga Pinoy, sabi ko nga po, may misconception kasi sa fatherhood o pagiging tatay. Fatherhood means providing for the family. Basta nakakapagbigay, nakakapag-surrender sa asawa ng ATM o ng envelope ng sahod, tapos na ang inyong role bilang tatay. Tama po ba? Sa ating kultura, ganun eh. Ang measurement ng success ng isang ama ay kapag bills are paid, may pagkain sa pagkainan, education ay provided. Tama po ba? Kaya minsan pag di ka nakakapag-provide, you think you are a failure. Pag hindi mo nabigay yung mga gusto ng mga anak mo, ay, nagkulang na naman ako bilang tatay. Misconception number 2, Filipinos seek good fathers. Tama. Mabuting tatay. Walang bisyo yung tatay ko. Hindi nagiinom yan. Hindi yan marunong pumunta kung saan-saang lugar na hindi dapat puntahan. Pero hindi lang po provider. Hindi lang good father. Godly father po ang disenyo ng Panginoon sa mga tatay. A father na nagre-reflect ng character ng Diyos Ama sa kanyang mga pamilya. A father, ano ba yung included sa character ng Lord? Holiness, faithfulness, pagpapakumbaba, yung integridad, pagiging forgiver, pagiging compassionate, yung love ng Lord. At lahat po ng character ng Diyos na tinitignan natin sa Kanya, yun din po yung nire-reflect ng mga tatay sa pamilya nila. Sabi ko rin kanina na yung mga anak po ninyo ay tumitingin sa inyo, pati yung mga asawa nyo, pati yung mga pamangkin nyo na kinilala na kayo bilang tatay-tatayan. Tinitignan po nila how you treat their mother, how you handle yung paggalit na galit at inis na kayo, how you respond sa disappointment sa buhay. Kahit mga chikiting pa po yung mga anak nyo, nakikita na nila yon kung paano kayo magsalita, paano kayo mag-worship. Yung buhay nyo po ay nagtuturo ng lesson sa kanila everyday. Kaya ang tanong ko po sa inyo, kung makakapagsalita ang mga anak nyo, what picture of God
yung sasabihin nilang nakikita nila sa buhay nyo? Nakakita po ba sila ng pasensya, ng integridad, ng kababaang loob, ng kabutihang loob, ng pagpapatawad, o ibang bagay po yung nakikita nila sa buhay nyo? Tandaan po natin, the greatest gift a father can give his family ay hindi lang po kayamanan. It is a godly example. Kaya po sa mga tatay, hindi lang po kayo tatay, kayo po ay nagre-reflect ng imahe ng Diyos sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Pangalawa po, pinag-usapan natin last time that we need to represent God's authority. Tama po, sa original design niya. Ngayon, apply natin sa mga tatay. A father leads under God's authority. Sabi po sa Matthew 20 at saka verse 24, habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na spiritu. Sabi po sa verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Ang bilis nun, no? Pagkagising, kasal agad. Di ba? Ang gusto ko lang pong sabihin, sinunod niya. Isa pa po sa remarkable na character ni Jose ay yung pagsunod niya sa Diyos. Alam niyo po yung pattern na may sinabi ang Diyos, pagkatapos, kinabukasan o gabi agad, sinunod niya yung sinabi ng Diyos. Bigyan ko lang po kayo ng mga example. Sa Matthew 1:21, sabi po doon, di ba sa kanila, nung kinausap nga si Maria, sa panaginip ni Jose, papangalanan nilang Jesus, yung magiging anak nila. At sabi po sa verse 25, pinangalanan nga nilang Jesus yung anak nila. Alam niyo po sa Jewish custom, kapag ikaw ay nagpangalan sa anak mo, sa isang batang inianak, ibig sabihin ina-acknowledge mo yung pagiging tatay mo sa kanya. So kahit hindi niya anak, yung sinunod niya yung Panginoon na pangalanan. Hindi lang po sa birth, parang sa atin pag ikaw yung sa birth certificate, na-acknowledge mo yung bata. So ganun po sa kanila. Sabi pa po sa chapter 2 verse 13, nagpakita na naman sa panaginip ang Panginoon, ang Diyos. Sabi, nako, may banta sa buhay ni Jesus. So sa buhay nyo rin may banta. Pumunta kayo sa Egypt. That night, dinala ni Joseph si Mary at si Jesus sa Egypt. Sabi din po sa Matthew 2:20, sabi naman ng Diyos, nasa Egypt sila. Ano po yan, ha? Isipin niyo po, verse 13 yon. Punta kayo sa Egypt. Pagdating ng 20, Joseph, balik na kayo sa Israel. Di ba? At nung gabi din na yon, once again, inobey niya ang Panginoon. From Egypt, di natin alam, no, siguro, hindi ko alam, sinasabi ba nasa isip ba ni Joseph, di pa nga tapos yung kontrata ko dito, pupunta na agad ako sa Israel. Kasi di ba, siya ay craftsman. Pero sumunod siya. Walang ganun-ganun na, Lord, tapusin ko muna yung kontrata bago ako magawa ng barracks ulit dun sa iba pang project ko. Pero doon sa Israel, sa pagbabalik nila, meron na namang leader kasi si Herod that time patay na kaya pwede na silang bumalik. May leader na naman, tapos banta na naman siya sa buhay nila. So instead na doon sa center, sa Bethlehem sila bumalik, sa Galilee na, sa Nazareth sila nagstay. So dahil doon sa warning ng Lord, sumunod na naman si Joseph. Nakita niyo po yung pattern, may sinabi ang Lord through panaginip, through the angels, sumunod si Joseph. Pero ang key point natin, a father leads under God's authority. So paano naman napunta yung submission doon? Bakit naman napunta doon yung pagsunod? Hindi naman siya nagli-lead. Kasi po, he understood that God is the ultimate authority. Malilid niya lang ang kanyang family dun sa magandang buhay kung siya ay submitted. Siya ay sumusunod at nagpa-follow sa pamamaraan at sa utos ng Diyos sa buhay niya. Di ba po si Noah, paano naprotektahan at na-preserve yung family niya? Sumunod siya sa utos ng Diyos. Kahit na pinagtatawanan siya for 120 years,
At nung nandyan na yung ark, na-save yung family niya. Imagine po kung hindi siya sumunod sa Diyos, nalunod na rin yung mga anak niya, yung asawa niya. Isang misconception po sa atin sa pagiging tatay, ako ang masusunod. Wala kayong argumento, desisyon ko to. Tama po ba? Common yan, lalo na dito sa Pilipinas. Na parang ang nanay, ang mga anak, wala na silang input o sasabihin. Ay, iba na ba ngayon? Nanay na. Di ba? Ganun eh. Pag sinabi ng tatay na hindi tayo pupunta dyan, hindi tayo bibili niyan. Dapat susunod yung anak, susunod yung asawa. Ang authority ng tatay ay nanggagaling sa control. Dun sa unquestioned decision making. Tatay ako, anak ka lang, sumunod ka. 'Di ba? May mga ganong linyahan po sa television. Pero nakita natin sa buhay ni Joseph, hindi ganon. Yung authority ng Lord ang nasunod sa pamilya nila. Kung saan sila titira, saan sila pupunta, kung kailan sila babalik dun sa lugar kung napinanggalingan nila. Kung anong ipapangalan sa anak niya, sumunod siya. Hindi niya inilihis yung pamilya niya sa kung anong inuutos ng Diyos. Isa pa pong misconception sa atin sa pagiging tatay, pag takot ang anak ko, ibig sabihin may respeto. Di ba po, yung authority nag-i-induce ng fear sa anak. O meron ng pamalo, di ka susunod, pandidilatan pa ng matayan. May walis tingting. Dati di nyo na na-experience yun mga kabataan eh. Di ba? Walis tingting. Kapaluin. So pag pag tiningnan na nung tatay, pinandilatan na ng mata yung anak, tahimik na sa gilid yon. Gets na nun. So respect ay naging equivalent sa fear. Pero in God's design, nakita po natin na yung leadership ni Joseph sa kanyang pamilya ay hindi mula sa takot, hindi sa pananakot sa kanyang asawa, sa kanyang anak, kung hindi dun sa trust sa Lord, dun sa pagnanais na maprotektahan yung family niya at obedience sa Lord. Kasi po ang biblical leadership sa pamilya, mga tatay, ay hindi po dun sa ma-intimidate nyo yung anak at asawa nyo, kung hindi ma-influence nyo po sila through godliness, through dun sa character ng Diyos na pinapakita nyo. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga tatay, sino po ba ang nangunguna sa buhay nyo? Ang Diyos po? Ang mundo? Ang sarili po ba? Mga ambisyon nyo? Tandaan nyo po, kung ano po ang nangunguna sa buhay nyo at sinusunod nyo, yun po yung makaka-impluwensya sa family nyo. Kaya po mga tatay, hindi ka tatay lang, ikaw po ay tinawag ng Diyos na pangunahan ng inyong pamilya under sa pangunguna ng Panginoon. So kung may pangungusap po ang Diyos sa inyo na ano ba ang gagawin sa pamilya nyo, nawa makinig po kayo. Kasi alam po natin, ultimately, our Father in Heaven gusto lang yung makakabuti sa atin. Again, hindi ka tatay lang, ikaw ay inilagay at tinawag ng Diyos para i-reflect yung karakter niya. Hindi ka tatay lang, ikaw ay inilagay ng Diyos para pangunahan ng pamilya mo under sa pangunguna ng Panginoon. At pangatlo, sabi doon 'di ba sa ating God's design, steward tayo sa creation ng Lord. Ngayon apply natin sa mga tatay. A father stewards what God entrusts to him. Kayo ay nagiging steward sa anumang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Sabi po sa Lucas 2:51-52, siya'y sumama sa kanila pa uwi sa Nazareth, at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Sabi po sa verse 52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito po yung 12 years old si Jesus, naiwan siya sa temple. Umuwi yung mga inanay at tatay niya, hindi alam di kasama si Jesus, so binalikan. Pagkatapos po sinabi dyan na sumunod si Jesus sa mga magulang niya.
At ano pong sabi dyan, syempre hindi lang naman si Maria. Nakita natin yung pagiging steward ni Jose sa buhay ng pamilya niya. Kasi sabi dyan si Jesus ay lumaki sa pangangatawan. Lumawak yung karunungan, naging kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. So effort ito nung magulang ni Jesus. Nung siya ay lumalaki, nung bata siya. 12 years old po si Jesus nung sinabi yan. Si Joseph ay pinagkatiwalaan with something special. Jesus, the Son of God. Pinagkatiwala niya kay Jose. Kayo po ba, ipagkakatiwala niyo po ba sa, tingnan niyo nga po yung katabi niyong tatay, pagkakatiwala niyo po ba dyan yung anak niyo? Ay, tumawa sila. Parang may pagdududa. Hindi po, ipagkakatiwala niyo po ba? Bakit hindi na lang hari? Bakit hindi na lang soldier? Bakit hindi na lang mga profesional nung panahon nila na matataas ang katayuan sa buhay kay Joseph na isang ordinaryong mamamayan? Pero alam niyo ang maganda, ito yung naintindihan ni Joseph. Si Jesus, pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Yung pamilya na meron sila, pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya, naging faithful steward siya. Pinalaki niya si Jesus nang naaayon sa nais ng Diyos. Sumunod siya sa plano ng Diyos para sa pamilya niya. Naintindihan niya, hindi niya pag-aari yung pamilya niya. Si Jesus, yung asawa niya, at yung mga naging anak pa nila, ultimately, ownership ng Lord yun. Ibinigay lang sa pamilya. At ito po ay totoo din sa lahat ng tatay. Lahat po ng nasa atin, ang pamilya natin, ang inyong mga anak, ay pinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin. Siya po ang nagmamay-ari ng lahat at ang nakatira sa mundo. Tayo ay mga katiwala lang. Na, sabi po kay Adam, di ba? Nilagay siya sa garden para i-work yon at pangalagaan yon. Ganon din po nilagay po kayo dyan sa pamilya nyo para ingatan, pangalagaan at protektahan. Para pagdating ng Master once again, you will be able to face Him with confidence dahil alam nyo, nagawa nyo yung pagkatawag sa inyo bilang mangangalaga ng inyong pamilya. Si Abraham po, isa pang example sa Bible, di ba naging siya naging good steward siya. Naintindihan niya, hindi niya pag-aari si Isaac kahit ang tagal nilang pinanalangin si Isaac. Naalala niyo po nung tinawag siya para kailangan niyang i-sacrifice si Isaac. Imagine po yun. Old age na nila. Pinangako pa ng Panginoon na bibigyan sila ng anak tapos biglang, Lord, kukunin mo din. Pero willingly. Tinawag niya yung anak niya, tapos nagdala sila ng pang-offering, i-offer niya na. But God provided, di ba? Abraham understood na stewardship ang pagiging tatay sa pamilya. Hindi lang niya responsibility yon, pero divine assignment niya yon. So mga tatay, ang inyong pamilya, ang inyong anak ay divine assignment niyo po sa Panginoon. Kasi po ang isa pang misconception sa pagiging tatay o sa family, ang tatay ang nagmamay-ari sa pamilya. Ano pa nga my family, my rules, di ba? My house, my rules. So walang pwedeng makisawsaw na iba. O kung anong gugustuhin ko sa pamilya ko, yun yung masusunod. Pero in God's design, lahat po tayo ay stewards lang. What you do for your family ay dahil tinawag kayo ng Panginoon to care for your family. Isa ba pong misconception sa fatherhood, hindi nyo po hawak ang nurturing. Yan ay trabaho ng isang nanay. Mag-alaga, magpalit ng diaper, magpakain, magpaligo, magluto ng pagkain. May nagre-react na tatay, hindi daw. Hindi. Misconception naman po ito. Parang yung pagiging homemaker ay trabaho ng babae. Pero tandaan po natin, kanino sinabi yung responsibilidad niya, yung creation at yung magpalaganap ng lahi?
at mag-care sa creation kay Adam, di ba? So mga tatay, mga kalalakihan, nurturing is not just a woman's responsibility o sa mga nanay lang po. Tandaan po natin si Jesus ay lumaki sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at naging pleasing sa Diyos at sa iba pang tao kasi yun ay team effort po ng kanyang mga magulang. So bilang steward po sa family, you are called to nurture din po. Kasama po dito yung providing, yung meeting yung physical needs, protecting, guarding yung family nyo from harmful influences. Hindi po yung kayo pa yung makaka-impluensya. Pagdidisiplina, kasama din po ito. Teaching God's word. Leading yung pananalangin sa pamilya. Interceding for your family. Being present sa inyong pamilya. Hindi lang po physical, but emotionally and spiritual. Mga tatay po, isa pang misconception, bawal magpakita ng emosyon. Pero hindi po yun yung character ng Lord. Di ba nag-show ng compassion, ng mercy ang Lord, ng love ang Lord? So kasama po sa pagiging steward nyo, yung to be present with them during emotional situation ng buhay. Lalong-lalo na po yung spiritual. Kaya mga tatay, tanong ko po, gaano po kayo nagiging faithful steward of God sa inyong mga pamilya? Masasabi din po ba sa inyo na ang inyong anak ay lumaki sa pangangatawan, sa karunungan, at naging pleasing sa Diyos at sa iba pang tao? Wag po tayo matapos dun sa lumaki sa pangangatawan, ha? Lumawak din po sa karunungan at naging pleasing sa Diyos. Kasama po kayo doon sa pagiging steward sa mga anak nyo. Hindi ka tatay lang, ikaw ay katiwala ng Diyos sa iyong pamilya. So habang tinitignan po natin yung kwento ni Joseph, hindi nga po siya nabanggit masyado. Napaka-limited lang din po ng mga bagay na sinabi sa kanya. Hindi po siya famous, dahil kung ano man yung mga na-accomplish niya, pero na-remember siya dahil sa faithfulness niya, dun sa family niya na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Hindi po binanggit dyan na nag-preach siya ng sermon, hindi po binanggit dyan nag-perform siya ng miracle. Hindi rin din po pinanggit dyan na nanguna siya sa mga army o nag-rule siya sa nation. Wala nga pong nabanggit na nagsalita siya. Sinabi ni Jose, wala po tayong mababasa. Hindi po natin alam ano yung mga words na lumabas sa bibig niya. Pero sabi ko nga, God entrusted him with one of the greatest responsibilities sa history, to care for Jesus, to be an earthly father kay Jesus. Bakit? Kasi alam ni Jose yung assignment niya sa Diyos, na dapat din pong maunawaan ng bawat katatayan ngayon. Hindi lang po functional yung pagiging tatay, relational din po ito. Hindi lang tinawag si Jose para mag-provide kay Jesus at sa kanyang family. Tinawag siya ng Diyos to be present, to protect, to guide, to nurture, to lead, and to reflect yung puso ng Heavenly Father natin para sa mga pamilya. Kaya po mga tatay, hindi lang din po kayo tinawag ng Diyos. Alam niyo po, natutuwa po ako sa prayer gathering kahapon. May isang tatay po na nag-testimony. Ang nag-caught po sa aking attention, na intindihan niya na steward lang siya ng Diyos. Hindi steward lang, steward siya ng Diyos sa pamilya niya. Ultimately, God has the authority, has the ownership. Kaya yung line niya doon, ang na-impress sa kanya ng Lord, akong bahala. Sagot ko yan. Basta naging katiwala siya. So mga tatay, nawa maunawaan din po natin yon, na kayo po ay katiwala ng Diyos. You are more than a provider. You are more than a breadwinner or just someone who pays the bills. You are called to reflect God. You are called to lead under God. You are called to steward kung ano ang pagmamay-ari ng Diyos. Kasama ang inyong pamilya. Ngayon, mga kapatid, ito yung disenyo ng Diyos sa pagiging tatay. Pero katulad nung nabanggit natin last week, hindi naman yan lahat nakikita natin sa mundo. Tama po ba?
Not all fathers ay katulad ni Joseph. Simpleng karpintero, pero sumusunod sa Diyos. Hindi po lahat ng tatay nagre-reflect ng character ng Lord. Hindi lahat ng tatay nagli-lead under God's authority. Hindi lahat ng tatay nagiging faithful steward sa family na pinagkatiwala sa Kanya. Marahil habang nakikinig kayo kanina, may mga tatay dito nag-iisip na, ay, naging failure pala ako kasi hindi ako nag-reflect ng character ng Lord. Naging failure ako kasi hindi ako nagli-lead under God's authority. Failure ako kasi hindi ako good steward. Or may mga asawa siguro dito nag-iisip, ganun pala ang pagiging tatay, ganun dapat yung asawa ko, pero ba't hindi siya ganun? So nagkakaroon ng resentment. O kaya nagkakaroon ng inis, ng galit, nakakaisip na ng ipang aaway sa asawa mamaya pag uwi. O kaya may mga anak naman na nag-iisip, kung ganito pala yung tatay, bakit hindi ganun ang tatay ko? Bakit hindi present? Bakit laging absent? Bakit distant? Bakit nag-i-induce ng fear sa family? Bakit hindi provider? Ba't hindi nagke-care? O bakit yung mga salitang lumalabas sa bibig niya, hindi yung sinasabi ni Sister Ann? Hindi po binigay ng Diyos itong salita niya para mabuo yung resentment dun sa atin or i-judge yung mga tatay natin. Ito po ay realidad ng buhay. Bakit? Sabi nga po natin last week, broken na kasi yung mundo. Nasira ang mundo dahil sa kasalanan. God's design for fatherhood is very good. Pero sin brought brokenness. At kasama po yung pagiging tatay dun sa nagre-reflect ng brokenness na yon. May mga struggle po ang mga tatay, ang mga nanay, mga anak. Struggle sa buhay may asawa at sa buhay pamilya. Reminders po ito na meron lang disenyo ang Diyos. Nasira lang din talaga ng kasalanan. Pero ang mabuting balita po mga kapatid, hindi naman natapos doon. So kung meron tayong nakikita na hindi ganyan yung tatay ko, hindi ganyan yung asawa ko, ang good news po ay may plan of restoration naman ang Diyos. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. At kung sakali naman po talaga sa mga anak, mga asawa, o even yung matatanda na naglolong sa isang ama, meron po tayong Heavenly Father. Minomodel niya itong pagiging tatay sa atin. Pinaparanas niya yung pagiging tatay sa atin. Kaya isa po sa prayer ko ngayong umaga at isa din sa hamon para sa mga katatayan. Kung kayo man nung kabataan nyo, wala kayong naging father figure, may Heavenly Father tayo na pwede nyo pong tularan. May Heavenly Father tayo na susundan nyo yung mga yapak para maging isang godly father kayo sa inyong mga anak at sa inyong asawa. Alam niyo po, the closer a father walks with God, mas lalo po siyang nagiging ama na dinisenyo ng Diyos. Nawa maging hamon po to sa mga tatay at reminder na ito pala dapat ako kasi ito ang disenyo ng Diyos para sa mga tatay o sa fatherhood. Sa mga asawa at anak naman po, kung nakikita nyo hindi ganito ang asawa ko, hindi ganito ang anak ko, isa po tong hamon sa atin na ipanalangin din po natin yung mga tatay sa buhay natin. Na i-encourage din po natin sila, i-support din natin sila, let's walk alongside them. Kasi po, ang mga tatay, they also need grace. Kailangan din nila ng panalangin, kailangan din nila ng encouragement. Hindi po ba to ang mga puso ng mga tatay? So sa mga asawa at anak po, nilagay kayo ng Diyos para suportahan yung mga tatay to achieve and to be what God has designed them to be. Kayo po ay support nila para mangyari yung disenyo at kalooban ng Diyos sa buhay nila. Kaya sa mga tatay, wag po kayong aalis dito na ang baon-baon nyo ay, am I doing enough? Am I providing enough? O ang baon nyo ay failure kayo.
Kasi ito po ay pagpapakita lang na meron pa kayong i-improve sa pagiging tatay nyo. At sa biyaya ng Diyos, magagawa nyo po yan. At sa mga anak, mga asawa, don't live with resentment today, but live with encouragement. Live with a prayer para sa mga tatay na naririto. Live na na-remind to be present din sa mga katatayan sa buhay po natin. So again, fathers, you are not just tatay lang. You are called to reflect God's character, to lead under God's authority, and to steward what God has entrusted you. At ang prayer ko po, at alam ko gusto nyo ring marinig, that when the Master comes, marinig nyo yung, well done, my good and faithful servant. Naging good steward ka sa pamilyang ipinagkatiwala ko. Amen po ba? Kaya ngayong umaga po, mga anak, mga asawa, let's give it to the fathers po sa ating mga buhay. Mga nakasama natin, hindi man sila perpekto, pero nandito sila sa Panginoon. Kasi alam ko at nagtitiwala kung gusto nilang mabago at gusto nilang maganap yung disenyo ng Diyos sa buhay nila para sa inyong mga asawa at sa inyong pamilya. So mamaya ko na po ipagpipray yung mga tatay. So hindi ko po ginawang sermon na sermon to ha. Happy Father's Day. Nawa na-encourage at na-remind po ang bawat isa sa atin. God bless you po, Sister Ann, sa Word of God. Ang nawa tumatak po yan sa ating mga tatay dito na hindi kayo tatay lang. Itong mga tatay po natin na to, maangas to eh. Ano to eh, nung narinig ko kasi na ano daw, tatayo daw sila dito sa harap. Niniwala ba kayo doon? Kung sa Mother's Day iba po ang nagpe-perform, sila daw po dito mismo magpe-perform. Hindi ko na po patatagalin pa. Tinatawag ko na po ang ating mga katatayan upang maghandog ng kanilang special number.
jump, everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out, deep. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. And do a shout of praise to the Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love. And say, you're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say your word. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways.
You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. It's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Happy Father's Day po. Yeah. Ayan po. Ngayon naman po, ini-invite ko po ang mga fathers po na, fathers natin dito sa church na punta po dito sa harap na to be escorted by your mga chikitings, mga bata ninyo. Ang inyong mga anak. Anak kasi, anak. Anak kasi, anak. Ito po, tatawagin ko na lang po one by one. Si Kuya Alan. Dito po. Si Kuya Jemay. Dito na lang po. Si Kuya Momo. Si Kuya Gino. Si Kuya Donald. Ay, wala pala si Kuya Donald. Si Kuya Dale. Si Kuya Desi. Si Kuya Junjun. Si Happy Father's Day din kina Kuya Frank na wala rin dito. Si Lolo Boy. Kuya Dondi. Happy Father's Day din. Wala rin si Kuya Glenn pero Happy Father's Day. Ay, nandito po. Si Kuya Angelo po. Pon. Dito po. At sa mga fathers po natin na si Kuya Desi na dito. Sa mga fathers po natin na hindi po nakaabot ngayon sa church, kung nanonood man po kayo ay Happy Father's Day po sa inyo. Para sa inyo po ang araw na ito at may you enjoy and God bless po. Happy Father's Day po muli
So, ngiti-ngiti naman muna sa ating mga tatay. Siyempre, hindi naman yung mga regalo lang galing sa inyong mga anak. Meron ding mga regalo pa na ibibigay sa inyo as appreciation sa inyo po, aming mga katatayan. Ayan, so, andito po ang ating mga Mr. Pogi. Mr. Pogi ng SWCC, ang ating mga katatayan. Happy Father's Day po muli sa inyo. Nawa kayo ay napagpala sa simpleng handog ng ating church to acknowledge and to honor you today. So, panalangin po natin ang ating mga katatayan. Tayo po tayong lahat, extend po natin yung ating kamay sa kanila. Hallelujah, Lord. Purihin ka po't patuloy at dakilain ka sa kalagitnaan namin. Salamat, Panginoon, may araw na ganito na we can honor the fathers po sa aming mga buhay to show, Lord God, how we acknowledge and recognize them bilang mga katatayan na pinagkaloob mo din po sa amin at pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, inalalapit po namin sila ngayon. Ngayong umaga na to sa iyong presensya, O Diyos. Dalangin namin, O Lord, na katulad ng sinabi sa salita mo at ang mga biblical examples na nakita namin, dalangin namin, O Diyos, na ikaw nga po ang tumulong sa mga katatayan na to, ang magbigay ng biyaya mo sa kanila, ng enablement at strength mo, Panginoon, that they may reflect your character. Lead their families, Panginoon, under your authority, and to be a faithful steward of God, O God, of everything na inentrust mo or pinagkatiwala mo po sa kanila, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, sa panahon na sila ay nanghihina, sa panahon na nagkakaroon sila ng doubt sa sarili nila bilang mga tatay, sa mga panahon, O Diyos, na wala silang matakbuhan o nahihiya sila, Panginoon, na humingi ng tulong. Dalangin namin, ikaw yung maging sandigan nila. Ikaw yung maging kaagapay nila, Panginoon, sa kanilang journey bilang Ama, O Diyos, sa mga pamilyang ipinagkatiwala mo sa kanila. Ikaw yung maging comforter din nila, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na hipuin mo po ang puso ng mga anak at mga asawa po ng mga katatayan na nandito, na sila po ay maging support and helper ng bawat katatayan para mailid din po ang mga tatay at ma-achieve nila yung design mo sa fatherhood o sa pagiging tatay nila, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo po ang mga ama na to, i-bless mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Bless the work of their hands, O God, at hayaan mo mag-prosper po ang bawat gagawin nila. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, sa araw-araw, at hayaan mo sa kanilang pag-alis sa bahay, makauwi sila ng araw-araw na safe and sound. Dalangin din namin, Panginoon, na mag-umapaw, O Diyos, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo at mag-flow to sa kanilang pamilya, sa kanilang anak, sa kanilang community. Hayaan mo mag-shine, Panginoon, yung mukha mo sa kanila at maranasan nila yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. At sa panahon na naguguluhan sila, hayaan mo yung example mo, yung lakaran nila at tularan nila, Panginoon, sa kanilang pagiging ama. Muli, pagpalain mo, O Diyos, ang mga katatayan na to, bigyan mo sila ng masayang celebration sa araw na to at maramdaman po nila yung acknowledgement, yung recognition and honor, Panginoon, sa pagkilala namin sa kanila sa araw na ito, O Diyos. At wala pong ibang maparangalan sa buhay ng mga tatay na nandito ngayong umaga, kundi ang iyong pangalan lamang. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, kids, baba na muna kayo para makapag-picture ang inyong mga tatay. Bigay na natin sa kanila tong spotlight ngayon.
para makita ang kanilang mga kagwapuhan. Mga tatay, baka naman kanina ko pa kayo tinatawag na gwapo. And Happy Father's Day muli. Ngayon po mga kapatid, natapos na po ang ating gawain, natapos na din ang ating pagse-celebrate sa mga katatayan na nandito sa atin. Again, Happy Father's Day po sa inyo. Happy Father's Day sa lahat ng nanonood sa atin. Nawa na pagpala po kayo ng mensahe ng Panginoon at pagpala po kayo ng gawain natin ngayon. So sa ating pagtatapos po, tayo po tayong lahat at ibalik natin sa Diyos ang karangalan na nararapat para sa Kanya. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga salita mong narinig namin. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na nakapanamambahan ulit kami, nakasambat, nakaawit kami sa iyo. Nawa, O Diyos, na pangiti ka namin at nagdala ng kagalakan sa iyo ang aming ginawang pagpupuri sa araw na to. Salamat din sa salita mo na narinig namin. Nawa kami ay na-encourage, na-remind, naturuan, Panginoon, at patuloy ang banal mong spirito ang kumilos sa amin upang mamunga ang mga salitang na itanim sa aming puso't kaisipan at makita ito sa aming buhay bilang pagpapakita ng liwanag mo sa mundo, O Diyos. At ngayon po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa pagtatapos ng aming gawain, Lord God, patuloy mo pong iparanas, O Diyos, ang iyong kapayapaan sa amin. Hayaan mong magliwanag ang iyong mukha sa amin at maranasan namin, O Diyos, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ilingap mo nga nawa ang iyong mukha sa amin, O Diyos, at ingatan kami. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, at humayo tayong may kagalakan at may pag-asa sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Muli po tayong magkamayan. Awitan po natin ang ating Panginoon. Here am I will go. Send me out to make you known. There is soul for every soul. Send me out, send me out. Here am I will go. Send me out to make you know. There is hope for every soul. Send me out, send me out. Send me I will go. Send me out to make you know. There is hope for every soul. So send me out. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run. God bless po sa lahat. Tayo po yung batihan po. Happy Father's Day po dahil sa mga katatayan. Away for your kingdom's sake. Shine a light in the darkness in the name of Jesus. I wanna be your hands and feet. I wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the world, see me in the name of Jesus. I wanna give my life away, all for your kingdom's sake. Shine a light in the darkness place, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.